Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagtakda ang pamahalaan ng bagong presyo para sa pagbili ng palay para matulungan ang mga magsasaka na kumita at masigurado ang supply sa merkado. Sa pagpupulong kasama ang National Food Authority Council na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinakda ang presyo ng tuyong palay sa 19 hanggang 23 piso kada kilo, habang 16 hanggang 19 na piso naman ang presyo ng basang palay. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinatawag niya ang pulong para mapag-usapan ng pagbabago sa buying price ng palay dahil na rin sa kasalukuyang kondisyon ng produksyon at ng merkado. Aniya, batay sa napagkasundo ang bagong presyo ay kikita ng mas malaki ang mga magsasaka. Paliwanag ng NFA, masyadong mataas ang naunang mungkahi na 20 at 25 pesos na buying price sa palay na magreresulta rin sa pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14, 15. So meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandyan na yung price cap. So para maikalma natin itong nangyayari sa rice prices. Siniguro ng Commission on Elections na tuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Negros Oriental sa gitna ng mga panawagan na ipagpaliban ito. Napagdesisyon ng ilagay ang lalawigan sa kontrol ng COMELEC habang patuloy ang election period sanhi ng mga nagdaang kaguluhan doon. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ito ay para masigurong mapayapa at walang kaguluhang mangyayari sa halalan sa Oktubre. Hindi naman na niya maapektuhan ang mga serbisyo ng gobyerno kahit nasa ilalim ng COMELEC control ang lalawigan. Nauna nang iminungkahi ng ilang alkalde ng Negros Oriental na ipagpaliban ng halalan dahil sa mga insidente ng karahasan na may kinalaman sa politika. Partikular dito ang pagpatay kay Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong Marso. Sa pagdinig ng Senado noong Abril, nalantad ang mas marami pang kaso ng banta sa seguridad sa lalawigan tulad ng karahasan, pananakot at panggigipit. Dahil dito iminungkahi ng mga senador na ilagay ang Negros Oriental sa kontrol ng COMELEC o ng militar. Nagnegatibo sa isinagawang on-the-spot drug test si Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. kasama ang nasa 70 matataas na opisyal ng pulisya. Ito ay bilang bahagi ng ginagawang internal cleansing sa hanay ng kapulisan. Kasama sa mga opisyal na sumailalim sa drug test sa Camp Crame ay mula sa PNP Command Group, Directorial Staff, Regional Directors at National Support Unit Directors. Ayon sa PNP Public Information Office, isinagawa ang on-the-spot drug test kasabay ng command conference noong Biyernes. Ayon sa tala ng PNP, mula Enero hanggang ika-31 ng Agosto, nasa 25 pulis na ang nagpositibo sa confirmatory drug tests, kabilang na si dating Mandaluyong Police Chief Colonel Cesar Herente. 8 sa mga nagpositibo ang na-dismiss, isa ang nag-resign habang ang iba ay kasalukuyang sumasailalim pa sa summary hearing proceedings. Iminungkahi ni Senador Raffy Tulfo ang pagkakaroon ng isang pambansang organisasyon para sa mga vlogger na magre-regulate sa mga content para malabanan ng fake news. Sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development hinggil sa Media Workers Welfare Act, sinabi ni Tulfo na naniniwala siyang marami na ring responsableng vlogger. Sa kabila nito, hindi rin naman umano maitatanggi na marami rin ang tinatawag na guerrilla na hindi nag-iisip sa magiging epekto ng ginagawa nila lalo't wala namang batas o organisasyon na namamahala sa kanila. Aniya, ang pagkakaroon ng organisasyon na gagawa ng mga regulasyon sa mga impormasyong inilalabas ng mga vlogger ay makatutulong upang matiyak na tama ang mga sinasabi nila. Bilang isang dating mamamahayag, tiwala si Tulfo na mas responsable ang traditional media sa paglalathala ng mga impormasyon dahil alam nila ang kanilang mga responsibilidad. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 78 araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.